Narito ang ilang kuhang larawan o video kung saan ang mga hayop na ito ay naipit sa mga basurang gawa sa plastik at iba pa. Maraming beses nang naaktuhan ng ilang mga tao na madalas naiipit ng di sinasadya sa mga fishing net ang mga seal. Iba't ibang senaryo na at iba't ibang pagkakataon na sila ay na-rescue. Tulad na lamang ng seal na ito na pinangalanang ng kanyang mga rescuers na Charlie, ay namata ang napuluputan ang kanyang leeg ng isang lambat. Ang seal na ito ay maaring nalunod o namatay kung hindi naagapan ng mga rescuers. Salamat sa agarang pagresponde ng team at nailigtas ang hayop at naibalik sa karagatan ng Hebrides sa Scotland kung saan siya natagpuan. Ito naman ang seal na namataang na-stuck sa isang plastic bottle sa baybayin ng Beach Haven sa New Jersey. Tinanggal naman ng rescuers ang nasabing plastic mula sa katawan ng seal at isinailalim sa full examination. Kamakailan lang ay namataan ng mga mangingisda ang isang nanghihinang short-finned pilot whale, isang uri ng dolphin sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan. Natagpuan nila itong nanghihina at nahihirapang lumangoy. Agad naman itong namatay at isinailalim sa necropsy at tumambad sa kanila ang tiyan ng dolphin na puno ng mga plastik na basura. Ayon naman sa nagsagawa ng necropsy, ang mga basurang ito ay matagal na sa loob ng tiyan ng dolphin na inakala nitong mga pagkain dahil sa matindi nitong pagkagutom. Nagtamo ng pinsala sa loob ng katawan ang dolphin, sanhi ng mga basura gaya ng plastic container at ilang grocery bags na bumara sa digestive system ng hayop. Nanawagan naman ang DFAR na maging responsable sa pagtapon ng mga basura at iwasan ang pagtapon nito sa mga karagatan dahil napagkakamalan itong pagkain ng mga marine animals. Isa umano itong wake-up call at bawat pirasong plastik ay maaring ikapahamak ng mga hayop na naninirahan dito. Naging matagumpay naman ang isinagawang mission operation sa isang ibong tagak o heron sa Rio de Janeiro, Brazil. Ito ay matapos mamataan na na-stuck ang leeg nito sa isang plastic cup. Daan upang hindi ito makakain ng maayos dahil sa hirap itong lumunok ng pagkain. Ito ang naging dahilan kaya sobrang payat ng ibon nang ito ay matagpuan. Ang ibong tagak na ito ay kilala bilang isang ibong kumakain ng isda. Subalit dahil sa na-stuck na plastic cup ay naging dahilan upang bumara ito sa kanyang lalamunan sa tuwing ito ay kakain ng isda. Gustuhin man itong kumain ay napipilitan na lamang itong iluwa na siya namang ikinabagsak ng kanyang timbang. Ang isinagawang misyon ng mga residente doon na nakakita sa ibon ay napagtagumpayan kaya't naibalik ito sa kanyang tahanan. Naging environmental symbol naman ito at umingay sa publiko tungkol sa masamang dulot ng maling pagtatapon ng mga basura. Isang hedgehog naman ang nakitang na-stuck sa isang plastic beer can ring na halos bumaon na sa kanyang laman. Sa una ay inakala ng taong nakakita sa kanya na dahon lamang ito na na-stuck sa katawan ng hayop, subalit nagdaan ng ilang araw ay nakita pa rin ito sa ganitong sitwasyon. Minabuti na lamang nila itong lapitan at doon nila napagtanto na hindi pala ito isang dahon lang, kundi isang basurang plastik. Ayon pa sa nakakita sa kanya ay hindi lang ito ang unang beses na may nakita siyang hedgehog na na-stuck sa basura. 2 taon bago iyon ay nakita din niya ang isang hedgehog na na-stuck naman ang kanyang ulo at kalahating katawan sa isang plastic bag. Agad naman itong rumisponde sa pangangailangan ng nasabing hayop na makawala sa nasabing basura. Sa bansang India naman, isang payat na aso ang nakita ng mga residente doon na na-stuck sa isang plastic jar. Ito ay pagala-gala sa lugar at tila naghahanap ng kanyang makakain. Agad naman itong hinuli ng mga residente doon upang tanggalin ang nasabing plastic sa ulo ng hayop.
Bagamat may pagkamailap ay napagtagumpayan naman nila itong nagawa at upang di na maulit ay pinitpit nila ang nasabing plastic jar. Ganito din ang sinapit ng isang usa sa Vermilion County sa Indiana. Ayon sa mga nakakita ay 12 araw na itong pag-alagala sa lugar. Nagawa naman ng usa na butasan ng malaking bahagi ang plastic jar, daan upang makakain at makainom pa rin ito sa kabila ng pagkakastock nito sa kanyang ulo. Ang residente doon ay nagtulong-tulong din upang makorner ang hayop at matanggal ang nasabing plastic jar. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng isang pagong matapos ito ma-stuck sa isang plastic beer can ring, daan upang mahulma ang katawan nito na gaya ng isang mani o peanut. Dahil dito, pinangalanan siyang Peanut. Si Peanut ay natagpuan noon pang taong 1993 at dinala naman sa St. Louis Zoo sa Missouri kung saan tinanggal ang nasabing plastic sa kanyang katawan. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ito ng Missouri Department of Conservation. Ganito na ang itsura ni Peanut matapos ang halos 3 dekada mula nang ito ay matagpuan sa kalunos-lunos na kalagayan. Sa ngayon ay 40 taong gulang na ito at maayos na inaalagaan ng Missouri Department of Conservation. Ang kanyang naging buhay ay nagpapaalala sa atin sa masamang dulot ng irresponsableng pagtatapon ng mga basura. Samantala, isang grupo naman ng marine biologists ang nagtulong-tulong sa Guanacaste, Costa Rica upang matanggal ang isang straw na nakitang nakabaon sa loob ng nostril ng isang pawikan o sea turtle. Ang nasabing straw ay may habang 12 centimeters kaya nahirapan ang pawikan habang tinatanggal nila ito. Bagamat dumadaing ang nasabing hayop ay ipinagpatuloy naman nila ang operasyon at nagtagumpay sila na matanggal ito sa ilong ng pawikan. Sa buong mundo, tinatayang 400 milyong tonelada ng plastic materials ang nagagawa taon-taon. Ito ay katumbas ng 1.1 milyong tonelada kada araw. Ang masaklap nito, hindi nabubulok o natutunaw ang mga ito matapos gamitin. At nakakasama, hindi lang sa ating kapaligiran kundi pati sa ating kalusugan. Ang patuloy na pagdami ng mga basurang ito na gawa sa plastic ay nakadaragdag sa paglaki ng polusyon sa ating kapaligiran. At dahil sa kawalang disiplina ng ilan at kung saan-saan tinatapon, ay hindi lang tayo ang naaapektuhan. Maging ang mga inosenteng hayop ay nadadamay.